Sa maliit na baryo sa San Joaquin, may isang bahay na laging bukas ang bintana, ngunit sarado ang puso ng nakatira roon. Si Aling Magdalena, o si Aling Magda sa tawag ng mga tao. Sa unang tingin, matikas at maayos siya. Laging nakaayos ang buhok. May suot na perlas kahit peki lang. Ngunit sa likod ng kanyang maayos na tindig, taglay niya ang isang ugaling ikinakainis ng buong baryo. Ito ay ang pagiging matapobre. Aba, tignan mo nga naman yung mga anak ni Aling Pina. Wika ni Magda, habang nakasilip sa bintana. Araw-araw nasa laot ang mga magulang, mga amoy isda. Hindi ko ipapakasal si Susette sa ganyan kahit mamatay pa ako sa gutom. Tahimik lamang si Susette. Ang kanyang kaisa-isang anak. Maganda, maamo ang mukha, at kabaliktaran ng ina sa lahat ng aspeto. Kung si Aling Magda ay mapangmata, siya na may mapagpakumbaba. Lumaki siyang sumusunod sa bawat utos ng ina. Tila manikang walang sariling isip. Isang hapon, habang naglalakad si Susette pauwi galing paaralan, nasalubong niya si Nicolas, o kung tawagin ng taga sa kanila ay Nick, ang anak ni Mang Doro, isang mangingisda sa baryo. Pawis na pawis ito. Dala ang isang supot ng isda. Susette, ito, sariwa pa yan. Bigay ni tatay. Mahina niyang sabi. Ngumiti naman si Susette na halatang natuwa. Salamat, Nika. Pero baka pagalitan ako ni Inay. Hindi pa man niya natatapos ang salita, sumulpot na si Aling Magda mula sa likod nito. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Aba, Nicolas, anong ginagawa mo sa anak ko? Gusto mo bang mamahinga sa kahirapan at idamay kami? Namula si Nick sa hiya. Hindi po, Aling Magda. Gusto ko lang po na. Hindi na naituloy pa ni Nick ang kanyang sasabihin. Walang gusto-gusto. Mariing sabi ni Aling Magda. Tingnan mo nga ang sarili mo. Anak ka lang ng mangingisda. Huwag mong lalapit-lapitan ng anak ko, ha? Baka pati siya amagin sa amoy ng dagat. Tahimik lamang si Susette. Napayuko. Gusto niyang ipagtanggol si Nick. Pero naramdaman niyang nanginginig na ang kamay ng ina sa galit. Inay, hindi naman po. Tumahimik ka. Ang gusto ko ay mag-asawa ka ng may pinag-aralan, may pera, may dignidad at dangal. Umalis si Aling Magda habang hila-hila ang anak. Naiwang nakatayo si Nick. Hawak pa rin ang supot ng isda. Mabigat ang dibdib niya. Para bang nilamon ng lupa ang kanyang dangal. Ngunit sa halip na sumuko, tinitigan niya ang papalayong mag-ina at mahina niyang binigkas. Darating ang araw, Aling Magda. Hindi mo na ako hahamakin pa. Kinagabihan, habang si Magda ay abala sa pagsisigaw sa kapitbahay dahil sa utang na hindi pa nababayaran, tahimik lamang si Susette sa kwarto, umiiyak. Sa labas, si Nick ay nakaupo sa tabing dagat, tanga ng lumang bangka ng kanyang ama. Sa isip niya, malinaw ang pangako. Magpapayaman siya, hindi para gumanti, kung hindi para ipakita na ang kahirapan ay hindi kapintasan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, tila sabay silang nanalangin. Si Susette para sa kalayaan, at si Nick naman para sa pagbangon. Hindi pa nila alam, pero yun na pala ang simula ng mahabang kwento ng pagmamataas, pagdurusa, at pagbabago. Lumipas ang ilang linggo, ngunit hindi pa rin makalimutan ni Nicolas ang mga salitang binitawan ni Aling Magda. Sa bawat hampas ng alon sa dagat, tila naririnig pa rin niya ang pang-aalipusta nito. Anak ka lang ng mangingisda. Paulit-ulit, parang sumpang nakabaon sa kanyang dibdib. Ngunit sa halip na masiraan ng loob, ginawa niya itong inspirasyon.
Tuwing madaling araw, bago pa sumikat ang araw, kasama niya ang kanyang amang si Mang Doro sa pangingisda. "Anak," sabi ng ama, "huwag mong intindihin ang sinasabi ng mga tao ha. Ang mahalaga, marangal ang trabaho natin." Tumango si Nick, ngunit sa isip niya ay may apoy na nagsisindi. Pangakong magbabago ang kapalaran nila balang araw. Samantala, sa bahay ni na Aling Magda, lalong lumalala ang pagiging mapangmata nito. Lahat ng dumaraan sa harap ng bahay ay may masasakit na salita mula sa kanya. "Mga walang direksyon sa buhay," sambit niya sa kapitbahay na si Aling Teria. "Kung hindi ko lang inalagaan ang itsura ko, baka ganun na rin ako ngayon." Si Suzette naman, gaya ng dati ay tahimik lang. Ngunit sa likod ng kanyang katahimikan ay may takot. Kapag naririnig niyang binabanggit ng ina si Nick, lagi siyang napapalingon sa bintana. Umaasang makikita itong muli, kahit isang sulyap lang. Isang hapon, pauwi si Suzette galing sa paaralan. May dalang ilang perasong libro. Biglang lumapit si Nick, pawisan at may dalang kahon ng isda. "Suzette," mahinawan niyang sabi, "may kaunting kita kami ni tatay. Gusto ko sanang ibigay ito para sa'yo. Alam kong mahilig si Aling Magda sa sinigang." Napayuko naman si Suzette, kinakabahan. "Nick, salamat pero..." Hindi niya na natapos pa. Mula sa likod ng pinto, sumulpot na naman si Aling Magda. "Ay nako, eto na naman ang basurero ng dagat. Wala ka talagang hiyano. Lahat na lang ay gusto mong idamay sa kahirapan mo." Napahinto si Nick, pilit na pinipigilan ang sarili. "Wala po akong masamang intensyon, Aling Magda. Kaibigan ko lang po si Suzette." "Kaibigan? Huwag mo ngang ipahiya ang anak ko. Hindi siya bababa sa antas mo. Tandaan mo yan." Ang bawat salita ay parang latigo sa dibdib ni Nick. "Banging isda ka lang, Nicolas. At kahit ilang taon ka pang magbanat ng buto, amoy dagat ka pa rin." Sa likod ng ina, si Suzette ay tahimik na umiiyak. "Inay, tama na po." Pakiusap niya, nanginginig ang boses. "Wala naman siyang ginagawang masama." Ngunit imbes na tumigil, tinapik ni Aling Magda ang balikat ng anak at sinabing, "Makinig ka, Suzette. Sa mundong ito, walang nagtatagumpay na mahirap. Tandaan mo yan." Umalis si Nick ng walang salitang nasabi. Ngunit sa bawat hakbang, nagiging mas malinaw sa kanya ang layunin. Sa gabing iyon, kinausap niya ang kanyang ama. "Tay, pupunta po ako sa Maynila. Gusto ko pong subukan ang kapalaran doon." Tahimik si Mang Doro, tapos ay ngumiti. "Kung iyan ang gusto mo, anak, ipagdarasal kita." Habang papalayo si Nick kinabukasan, hawak niya ang lumang bangka nilang mag-ama. Sa isip niya, ang mukha ni Aling Magda, hindi bilang pangitain ng kahihiyan, kung hindi bilang apoy na mag-uudyok sa kanya tungo sa tagumpay. At sa bahay ng mga Montemayor, habang si Magda ay naglalaban ng damit na hindi kanya, napatingin siya sa langit at napangisi. "Balang araw, magkakaroon rin ako ng mayamang manugang." Bulong niya. Ang hindi niya alam, ang bawat salitang kanyang binibitawan ay siya ring magiging dahilan ng kanyang pagguho. Makalipas ang ilang buwan, tila natupad ang mga dasal ni Aling Magda. Dumating sa baryo si Dante Salcedo, isang binatang taga-Maynila na pansamantalang nanaraan sa kanilang lugar, upang asikasuhin ang lupaing minana niya mula sa yumaong tiyuhin. Magara ang kotse nito, mamahali ng damit at laging amoy imported na pabango. Para kay Aling Magda, parang milagro ang pagdating ni Dante. Yan ang lalaking nararapat para sa anak ko." Bulong niya kay Suzette, habang pinagmamasdan si Dante sa may kapilya. "Tignan mo yan, anak. Mukhang edukado, may kotse, at halatang mayaman.
Yan ang klase ng lalaking mag-aahon sa atin sa hirap. Tahimik lamang si Suzette. Hindi niya kilala si Dante. At lalong hindi niya gusto ang ideya ng ina. Inay, hindi ko po siya kilala. Hindi naman po ako handa. Handa ka man o hindi, ito na ang pagkakataon mo. Sabat ni Aling Magda. Hindi araw-araw ay may mayamang naliligaw sa ganitong baryo. Kinabukasan, pinilit ni Aling Magda na ayusin ang isang maliit na salo-salo sa bahay nila. Ang pakay, ipakilala si Suzette kay Dante. Lahat ay inihanda. Nilinis ang bahay. Inayos ang mga kurtina. At kahit utang pa, bumili siya ng bagong bestida para sa anak. Pagdating ni Dante, magalang at maginoo ito. Magandang hapon po, Aling Magda. Bati niya habang iniabot ang kamay ni Suzette. Narinig ko po na napakabait raw po ng anak ninyo. Ngumiti si Aling Magda. Halos mapunit ang labi sa tawa. Abay, totoo yan, iho. Si Suzette, maganda, mabait, at busilak ang puso. Tsak na bagay kayo. Halos malunod si Suzette sa hiya. Hindi man lamang siya tinanong ng ina kung gusto niya ba si Dante. Sa mga sumunod na linggo, naging madalas ang pagpunta ni Dante sa bahay nila. Laging may dalang prutas, bulaklak, at kung minsan ay mga mamahaling regalo. Ngunit may kakaibang pakiramdam si Suzette. Parang may lungkot sa likod ng mga ngiti ni Dante. Hindi niya ito lubos na kilala. Pero dahil sa patuloy na pangungulit ng ina, napasagot niya rin ito. Anak, ito na ang katuparan ng mga pangarap ko. Sabi ni Aling Magda habang niyayakap si Suzette. Hindi mo na kailangan pang magtiis sa hirap. Samantala, sa lungsod, si Nicolas ay nagsisikap na abutin ang kanyang pangarap. Mula sa pagiging kargador, naging assistant sa isang fish supply company, hanggang sa naging manager. Sa tuwing napapagod siya, bumabalik sa isip niya ang mga salitang, Anak ka lang ng mangingisda. Ngunit ngayon, bawat patak ng pawis niya ay hakbang papunta sa tagumpay. Isang araw, nagpakasyon siya sa baryo upang dalawin ang kanyang amang may karamdaman. Sa unang araw pa lamang niya sa kanyang pagbabalik, narinig niya mula sa mga kapitbahay na ikinasal na daw si Suzette. Parang gumuho ang mundo ni Nick. Mula sa malayo, nakita niyang nakangiti si Aling Magda habang inaasikaso ang mga bisita. Sa tabi nito ay si Dante. Nakaputing barong, may kayabangang ngiti sa labi. Si Suzette naman, tahimik at sa ilalim ng belo, bakas ang lungkot ng mga mata. Magandang araw po, Aling Magda. Mahina niyang bati. Masaya po ako para sa inyo. Ngumiti si Magda, mapanghamak. Aba, Nicolas, puti naman at nagpakita ka. O yan na ang gusto mong mapangasawa noon. Sayang, hindi ka kasi marunong na mangarap at magsikap. Ngumiti si Nick, pilit, habang may kirot sa kanyang dibdib. Marunong po akong mangarap, Aling Magda. At marunong din po akong maghintay. Pagkatapos ng kasal, habang umaalis si Nick, narinig niya ang tunog ng mga kampana. Hindi bilang tanda ng kasiyahan, kung hindi paalala ng isang kabiguang magpapatibay sa kanya. At para kay Suzette, yun ang simula ng impyerno sa lupa. Sa unang mga linggo ng kasal nila Suzette at Dante, tila perpekto ang lahat. May magarang bahay, bagong kasangkapan, at araw-araw ay may pagkain sa mesa. Para kay Aling Magda, yun ang katuparan ng matagal na niyang pinapangarap. Kita mo anak, hindi ako nagkamali. Sabi ko sa iyo sa mayaman tayo aangat. Lagi niyang paalala kay Suzette, habang nililibot ang bahay ng anak na parabang siya ang may-ari. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, unti-unti nang napuputol ang paghinga ni Suzette sa loob ng tinatawag na paraiso. Isang gabi, dumating si Dante na lasing. Bakit wala pang nakahandang pagkain ha? Sabi nito habang sinisipa ang upuan. Pasensya na Dante,
Naubusan tayo ng gas. Kakababa ko lang. Hindi niya na natapos pa ang paliwanag. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Huwag mo akong sasagutin ha. Akala mo kung sino kong babae. Kinabukasan, nakita siya ni Aling Magda. May pasa sa pisngi. Ano yung nangyari sa'yo, anak? Tanong nito. Wala po, inay. Nadulas lang po ako. Palusot ni Suzette. Ngunit halata sa boses niya ang takot. Alam niyang kung magsusumbong siya, si Dante ay lalo lamang na magwawala. Makalipas ang ilang linggo, lalong naging madalas ang pag-aaway. Si Dante ay lulong sa sugal at alak. Ang pera ay unti-unti nang nauubos. Isang gabi, narinig ni Suzette ang tawanan at kaluskos ng mga yabag sa labas. Pagbukas niya ng pinto, tumambad ang asawa niyang may kasamang ibang babae. Dante! Nanginginig niyang wika. Ngumisi lamang ito. Huwag kang mangialam dito ha. Kung ayaw mong masaktan, pumasok ka na lang sa loob. Lumipas pa ang mga buwan at unti-unti nang nagdurusa si Suzette. Ang dating malambot niyang kamay ay palaging may pasa. Hindi na siya lumalabas ng bahay. Takot sa mga chismis ng kapitbahay. Minsan, dumalaw si Aling Magda at naabutan siyang umiiyak. Anak, bakit ka ganyan? Tanong nito, halatang nababahala. Humagulgol si Suzette. Inay, sinasaktan po ako ni Dante. Wala na po kaming pera. Niloko niya tayo, inay. Nilubog niya sa utang ang negosyo niya. Napatigil si Aling Magda. Parang binuhusan ng malamig na tubig. Anong sinasabi mo? Hindi yan totoo. Ngunit nakita niya mismo ang mga papel na pinirmahan ni Dante. Pautang, kontrata, at mga resibo ng pagsusugal. Pinaniwalaan mo siya, inay. Umiiyak na sabi ni Suzette. Kasi may pera siya. Pero hindi mo man lamang ako tinanong kung mahal ko ba siya. Tumayo si Aling Magda. Nanginginig ang kamay sa unang pagkakataon. Wala siyang masabi. Hindi na siya makatingin sa anak. Kinabukasan, nagbalik si Dante. Lasing na lasing. Nasaan ang pera, Suzette? Sabi nito. Wala na tayong pera, Dante. Lahat ay inilustay mo. Isang malakas na sampal ang muling dumapo sa kanyang mukha. Kasunod ng tulak sa sahig. Sa labas ng bahay, umulan ng malakas. Parang langit na umiiyak. At sa bawat patak ng ulan, unti-unting nababasag ang ilusyon ni Aling Magda. Na ang yaman ay kaligtasan, na ang karangyaan ay kasiyahan. Kinabukasan, nakita siya ng mga kapitbahay sa may kalsada. Basang-basa ng ulan. Naglalakad pa uwi sa baryo. Sa isip niya, iisa lamang ang pumapasok. Anong klaseng ina ako? Ako mismo ang nagtulak sa anak ko sa impyerno. Samantala, sa lungsod ng Nabotas, kung saan ang amoy ng isda ay karaniwan, doon nagsimulang magtayo ng bagong buhay si Nicolas. Mula sa pagiging kargador, nagsumikap siyang matuto ng negosyo. Madalas, hindi siya natutulog sa gabi. Nag-aaral kung papaanong gumagana ang bentahan ng isda at pag-e-export. Sa paglipas ng mga taon, unti-unti niyang binuo ang maliit na kumpanya na kalaunan ay kinilala bilang N&D Seafood Trading. Isang matagumpay na negosyo na tumutulong sa maraming mangingisda. Ngayon, si Nick ay nakasuot na ng malinis na polo, nagmamaneho ng sarili niyang sasakyan, at may galang na pagtrato mula sa lahat ng nakakakilala sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ay bahagi pa ring bakas ng nakaraan sa puso niya. Ang mukha ni Suzette, ang babaeng minsan niyang minahal, ngunit nawala sa kanya dahil sa kayabangan ng ina nito. Isang araw, habang tinitignan niya ang listahan ng mga probinsyang paglalaanan niya ng tulong, nabasa niya ang pangalan ng lugar na matagal na niyang iniiwasan. Ito ay ang San Joaquin. Tahimik siyang napangiti. Panahon na siguro, mahinaon niyang sabi.
Samantala sa San Joaquin, ibang-iba na ang sitwasyon ni na Aling Magda at Suzette. Naiwan sila ni Dante, na biglang naglaho matapos ibenta ang natitirang ari-arian. Wala na silang pera. Utang ang iniwan, at pati ang mga kapitbahay na dati minamalit ni Magda ay umiiwas na ngayon sa kanila. Si Suzette, sa kabila ng sakit, ay muling bumalik sa palengke. Nagtitinda na ng gulay at isda para lamang may makain silang mag-ina. Anak, patawarin mo sa anak ko ha? Sabi ni Aling Magda minsan, habang pinagmamasdan ng anak na pagod. Hindi ko alam na ganun palang mangyayari, anak. Ngumiti si Suzette, mapait. Ayos lang po, inay. Ang mahalaga, buhay po tayo. Ngunit sa likod ng ngiti niya, may lungkot na hindi matanggal. Ang dating pangarap na marangal na pamilya ay nauwi sa mga pasa, utang at luha. Isang araw matapos iyon, kumalat sa baryo ang balitang may isang mayamang negosyante na bumalik para magpatayo ng proyekto para sa mga mangingisda. Lahat ay nagtanong kung sino kaya iyon. At nang dumating ang araw ng pagpupulong sa barangay, halos mabitawan ni Aling Magda ang hawak niyang pamaypay nang makita kung sino ang dumating. Walang iba kung hindi si Nicolas de la Cruz, ang anak ng mangingisdang minsang hinamak niya. Matikas ang tindig ni Nick. Simpleng ngunit halatang matagumpay. Maayos ang ngiti. Ngunit malamig ang mga mata nang magtagpo ang paningin nila ni Aling Magda. Magandang araw po sa lahat. Bati ni Nick. Narito po ako, hindi lang para magnegosyo, kung hindi para tulungan po ang mga mangingisda. Sa kanila po ako nagsimula at ang tatay ko po ay mangingisda. Alam po ng lahat yan. Walang makapaniwala sa narinig nila. Si Nick na dati hinahamak na anak ng mangingisda, ngayon ay nagbibigay ng pag-asa sa buong baryo. Si Aling Magda halos hindi makapaniwala. Matapos ang programa, nilapitan niya si Nick. Nanginginig ang kamay. Nicolas, anak, Nick, pwede ba kitang makausap? Tahimik lamang si Nick. Ano pong may paglilingkod ko, Aling Magda? Nick, tulungan mo naman kami oh. Wala na kaming pera. Wala na si Dante. Si Suzette naman. Napahinto si Aling Magda. Halos maiyak. Patawarin mo ako sa lahat ng sinabi ko noon. Hindi ko alam. Ngunit bago pa siya matapos, mahina lamang ang sagot ni Nick. Ang hirap tulungan ng taong itinulak kang pababa habang umangat ka. Pero hindi ako galit, Aling Magda. Hindi lang ako sigurado kung kaya ko pang bumalik sa nakaraan. Tahimik, walang ibang marinig kung hindi ang hampas ng hangin at ang hikbi ni Aling Magda. Ang dating matapang at mapagmataas na babae, ngayon ay nakayuko sa harap ng lalaking minsan niyang hinamak at ngayon ay simbolo ng tagumpay na hindi niya kailanman naunawaan. Lumipas ang mga linggo, matapos ang muling pagkikita nila ni Aling Magda at Nicolas. Ngunit tila ba walang kapayapaan sa puso ng matanda. Gabi-gabi siyang nagigising, paulit-ulit na naririnig sa isip ang mga salitang binitawan ni Nick. Hindi po ako galit, pero hindi po ako sigurado kung kaya ko pang bumalik sa nakaraan. Sa bawat letra, ay parang kutsilyong pumupunit sa kanyang budhi. Wala na si Dante. Iniwan silang mag-ina. Dala ang mga utang at kahiyan. Si Suzette, sa kabila ng pagod at sugat ng nakaraan, ay nagsikap na bumangon. Araw-araw siyang nasa palengke. Nagtitinda ng gulay, isda, at kahit na anong pwedeng ibenta. Ang dating maputing kamay ay kupas na. Ngunit sa kabila ng hirap, hindi siya nagrereklamo. Si Aling Magda naman, tila nawala ng silbi. Wala nang pinapangarap, wala nang kayabangan. Madalas sa tuwing makikita niyang pinagtatawanan siya ng mga dating kapitbahay na minsan niyang hinamak, napapatingin na lamang siya sa lupa. Yan o, tignan mo si Aling Magda. Dati akala mo kung sino, pero ngayon, halos mamalimos na.
Hindi siya lumalaban sa kanyang mga naririnig. Wala siyang boses na kayang itaas. Wala rin siyang yabang na may pagmamalaki. Isang gabi habang nag-aayos si Suzette ng mga panindang dadalhin sa palengke kinabukasan, tinawag siya ng ina. Anak, Mahina nitong sabi. naalala mo pa ba yung mga sinabi ko noon? Na hindi ka dapat sumama sa mahihirap? Tumango si Suzette, hindi makatingin. Anak, lahat ng iyon ay mali. Pinagsisisihan ko. Napahinto siya. Lumingon sa ina. Baka sa mukha ang awa. Akala ko kasi kapag mayaman ay ligtas ka na. Akala ko kapag marangya, masaya ka na. Pero mali pala. Ang tunay na kayamanan, anak, yung puso mong marunong magmahal kahit na sinaktan na. Lumapit si Suzette. Niyakap ang kanyang ina. Pareho silang humagulgol. Sa yakapang iyon, tila nabunot ang tinik na matagal nang nakabaon sa dibdib ng bawat isa. Kinabukasan, napagpasyahan ni Aling Magda na bumalik sa dati niyang trabaho, ang pagtitinda sa palengke. Sa una, pinagtatawanan siya ng mga tao. Si Aling Magda nagtitinda na ulit ng isda. Akala ko dati ay ayaw niya sa amoy dagat. Ngumiti lamang siya. Bakit hindi? Mas mabango naman to kaysa sa amoy ng kasinungalingan. At sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, nakaramdam siya ng kapayapaan. Habang nagtitinda, napansin niyang madalas na bumibili ang mga tauhan ng kumpanya ni Nick. Isang araw, nilapitan siya ng isang lalaking pamilyarang mukha. Si Rico, ang kanang kamay ni Nick. Aling Magda, sabi nito. Ipinapasabi po ni Sir Nick, gusto niyang mag-donate ng stall para sa inyo sa bagong palengke. Libre daw po. Napahinto si Aling Magda. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ha? At bakit? Hindi naman ako humingi sa kanya. Ngumiti si Rico. Sabi niya po, hindi kailangang humingi ng tawad para matulungan. Sa sandaling iyon, hindi na napigilan pa ni Aling Magda ang luha. Tumakbo siya pauwi. Yakap ang kanyang lumang apron. Umiiyak habang paulit-ulit na sinasabi. Panginoon, maraming salamat po. At may mga taong marunong pa ring magpatawad kahit ako'y makasalanan. Kinagabihan, nagdasal siya ng taimtim. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon. Kung mabibigyan mo po ako ng pagkakataon, Panginoon, gusto ko pong itama ang lahat ng pagkakamali ko. At mula noon, naging tahimik ang buhay nila. O't mahirap, pero puno ng pagpapakumbaba at punong-puno ng aral. Makalipas ang ilang buwan, unti-unti nang bumalik sa ayos ang buhay ni na Aling Magda at Suzette. Hindi na marangya, pero maayos. May sariling pwesto sa bagong palengke. Courtesy ni Nick. At araw-araw, may suki na bumabalik dahil sa mabait at tapat nilang serbisyo. Si Aling Magda na dati halos hindi marunong ngumiti sa mahirap, ngayon ay nakikitawa sa mga tinderang dati nilalait niya. Ngunit sa kabila ng mga pagbabagong iyon, isang bagay ang matagal nang nakabitin, ang pagkikita ni Suzette at Nick. Hindi pa rin sila nagkakausap ng harapan. Sa tuwing daraan si Nick sa palengke, sandaling nagtatama ang kanilang mga mata. Pero laging may pag-aalangan. Hindi alam ni Suzette kung papaanong magsisimula. At si Nick na may tila ayaw muling magbukas ng sugat na minsang nagdulot ng sakit. Isang umaga, habang nag-aayos ng paninda, may lumapit na batang lalaki. Para daw po kay Aling Magda. Iniabot ng bata ang isang sobre. Nang buksan nila, isang liham ang laman mula kay Nick. Aling Magda, matagal ko na pong gustong sabihin ito. Hindi ko ginawang tulungan kayo dahil gusto ko pong ipamukha na nagkamali kayo. Ginawa ko po ito dahil alam kong may kabutihan sa puso ninyo, kahit natapunan ng pangarap at kayabangan noon. Sa totoo lang, kayo ang nagturo sa akin kung paanong magsumikap. Ang pangmamalit ninyo noon ang naging gasolina ko para umangat. Kaya sa isang banda, utang ko rin po sa inyo ang lahat ng tagumpay ko. Pagkatapos basahin,
Naiyak si Aling Magda. Anak, kailangan ko siyang makausap, sabi niya kay Suzette. Kinahaponan, nagtungo silang mag-ina sa opisina ni Nick. Nang makita sila ni Nick, sandaling natahimik ang paligid. Si Suzette halos hindi makatingin. Nick, mahina niyang sambit. Matagal ko nang gustong humingi ng tawad. Hindi ko nasabi noon. Pero mahal kita. Hanggang ngayon ay mahal pa rin kita. Tahimik lamang si Nick, pero kita sa kanyang mga mata ang emosyon. Lumapit siya kay Suzette, banayad ang ngiti. Alam mo, dati galit ako sa inyo. Pero nang makita kong nagsisikap kayo, na-realize kong hindi lahat ng sugat ay kailangang manatiling sugat. May mga peklat na paalala lang ng kung saan tayo nagsimula. Lumingon siya kay Aling Magda. Aling Magda, salamat po. Kung hindi niyo ako hinamak noon, baka hindi ako nagpunyaging umangat. Hindi po ako nagkikimkim ng sama ng loob sa inyo. Nang mga sandaling iyon, napahagulgol si Aling Magda. Lumapit siya at niyakap si Nick. Halos nakaluhod. Anak, patawarin mo ako. Kung pwede ko lang baguhin ang nakaraan. Ngumiti si Nick. Wala na po tayong kailangang baguhin pa, Aling Magda. Ang mahalaga po ay natuto tayong lahat. Mula noon, ay naging mabuting magkaibigan sina Nick at Suzette. Hindi sila kaagad na nagkabalikan. Ngunit may respeto at malasakit sa isa't isa. Si Aling Magda naman ay naging simbolo ng pagbabago sa kanilang baryo. Mula sa mapangmataas na babae, naging mapagpakumbabang ina na handang tumulong sa iba. Lumipas ang mga araw. Tahimik na hapon sa bayan sa San Joaquin. Sa gitna ng bagong tayong palengke, maririnig ang tawanan ng mga tinderang dating halos araw-araw ay nag-aaway sa presyo ng paninda. Ngunit sa gitna ng ingay, kapansin-pansin ng isang matandang babae na payapang nakaupo sa gilid ng kanyang tindahan ng isda. Walang iba kung hindi si Aling Magda, na ngayon kilala ng lahat bilang Nanay Magda. Hindi na siya ang matandang matapobre noon. Hindi na siya nagmamalaki sa bagong damit o sa mga taong may pera. Ang suot niya ay simpleng duster, may bahid ng amoy dagat at pawis, ngunit puno ng dangal at kababaang loob. Tuwing may batang magtatanong kung bakit siya laging nakangiti kahit pagod, palaging sagot niya, Anak, dati akong mapagmataas. Akala ko pera at ganda ng buhay lamang ang sukatan ng tagumpay. Pero mali pala. Ang kayamanan, nasa puso. Yung marunong magpatawad at marunong magpasalamat. Si Suzette naman ay masayang namumuhay. Patuloy na nagtitinda at tumutulong sa mga kababaihang napabayaan ng lipunan. Marami sa kanila'y tulad din niya. Minsang nasaktan, niloko o pinabayaan. Ngunit ngayon ay muling bumabangon. Sa tulong ni Nick, na patuloy na nagbibigay ng kabuhayan sa mga mangingisda. Nakapagpatayo siya ng samahan para sa kababaihan, kung saan ay nagtuturo siya ng kabuhayan at pagmamahal sa sarili. Si Nick naman, sa kabila ng tagumpay sa negosyo, ay nanatiling simple. Hindi niya ginamit ang yaman para ipagyabang, kung hindi para ibalik ang dignidad ng mga mangingisda. Natulad ng kanyang ama, madalas siyang bumibisita sa palengke. Nagdadala ng libreng yelo o bangka para sa mga tindera. Tuwing makikita niya sina Magda at Suzette, napapangiti siya. Hindi dahil sa pag-ibig na nawala, kung hindi dahil sa pagkakaibigang muling nabuo. Isang hapon, habang nag-aayos ng paninda, lumapit si Nick kay Magda at Suzette. Ang ganda ng araw, no? Sabi niya. Ngumiti si Magda. Oo, anak. Mas maganda pa kapag marunong ka nang magpasalamat sa bawat umaga. Tumango naman si Nick. Tama po kayo, Aling Magda. Ang bawat araw po kasi ay isa ng biyaya. Nagkatinginan silang tatlo. Si Magda, Suzette, at si Nick. At sa titig na yon, tila napawi ang lahat ng galit, pait, at pagsisisi ng nakaraan. Sa uling pagkakataon, tumingin si Aling Magda sa langit. Panginoon, mahina niyang sabi. Salamat at binigyan niyo po ako ng pagkakataong matuto. Hindi ko man mababawi ang mga maling nagawa ko noon,
Pero salamat dahil tinuruan mo pa rin akong magpatawad. Pati sarili ko po ay napatawad ko na. Maraming salamat po, Panginoon. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ang tunay na karangyaan ay ang pusong marunong magpakumbaba. Ang kaluluwang marunong magmahal kahit nasaktan, at ang pagkataong marunong magpatawad kahit hindi humingi ng tawad sa iba. At doon, nagtapos ang kwento ni Aling Magda at Suzette at pati na rin ni Nicolas. Isang paalala na ang buhay ay hindi paligsahan ng kayamanan, kung hindi pagsubok kung gaano kakahanda na magbago para sa kabutihan. At sa dulo, sa lahat ng pinagdaanan, may isang katotohanang nanaig. Ang mapagmataas ay babagsak, ngunit ang marunong magpakumbaba ay tataas ng Diyos. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakita ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.